Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Sa Cebu People's Indignation Rally, sa harap ng 40,000 katao at dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng matapang at posibleng pinakamahusay na talumpati si Senatorial Candidate Dante Marcoleta. Isiniwalat niya ang katotohanan sa umano'y planong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Inakusahan rin ni Congressman Marcoleta si House Speaker Romualdez na anyay utak ng impeachment at binaliwala ang boses ng mahigit 4 na milyong Pilipinong tumututol sa pagpapatalsik kay VP Sara. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Ibinunyag rin niya ang lihim na plano ni Romualdez, isang maingat na hakbang upang palakasin ang sariling kapangyarihan at agawin ang posisyon ng Vice Presidente. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP, kinuha nila yung pera ng PDIC, kinuha yung pera ng DBP, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. Isiniwalat din ang tunay na layunin ng Quadcom, hindi hustisya kundi pag-usig at panggigipit kay dating Pangulong Duterte. Entered the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Sa pagtatapos, hinamon ni Marcoleta ang bayan na iboto ang mga inendorso ni dating Pangulong Duterte. Meron pong 9 na senatoriables ang PDP laban. Iboto niyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dog. Narito ang kabuuang nilalaman ng talumpati ni Senatorial Candidate Dante Marcoleta. Gabi po sa ating lahat. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito
ito para tumapang naman sila, para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala namang ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulation. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon sapagkat sila alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumuba ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, pakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable! Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na ng humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission on appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga pondo namin sa ospital, biglang finris po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President ang iimbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo? Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-o-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them,
The last time I checked, there is only one of tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Ayaw ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government? Actually, Committee on Bad Government yun. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak, kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus populi est suprema lec. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po ng papasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. It cannot be done. They invented the Quadcom because they want to prosecute the former President. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pag
tatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative. Meron pong siyam na senatorial balls ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. Yun po ang mangyayari. Pasensya na po kayo kung medyo masakit po ang sinasabi ko. Pero ang kakapal naman hindi naman yata tinatablan yung mga mukha ng mga tao na yan. Tulungan niyo po kami. At bago ako magtapos, meron po akong ibubulong sa inyong lahat. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo. Hindi po kasama ang iba. Hindi po. Yung resultang yun po ba ay publiko? Ano? Ano daw? I saw it on GMA, read it in the papers. The results of the drug test. Is what? Particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa shabu. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na itest nyo ako sa cocaine? Itest niyo ako sa Cebu. Itest niyo ako sa marijuana. Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng itest niyo ako sa cocaine. Itest niyo ako sa Cebu. Itest niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi. ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap, di ba dapat kung nagte-test tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na.
But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised to against him, that allegedly he was a cocaine user. And that's why, at that time, they conducted these tests to answer in light of the political, perhaps weather at that time, the issues being raised against him. Although, there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. Pinipili lang yun, random ko no ha, pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis, ikaw. Mag-drug test ka. Totoo ha, totoo ba? Just to, para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga nabalitaan na gumagamit na droga na pulis, ikaw, drug test ka. Random ito ha, random, purposive. Kita naman siguro niyo yung mga balita, di ba? Tingnan niyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was Vice Chairman, ay automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, Armed Forces, PDEA, and other agencies. Alam niyo, nagmanifest akong klaro. Talaga, nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, na kung saan nagulat na lang kami, no? Pagkatapos ng budget, lumabas, mayroon palang pundo ng AKAP. Sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa AKAP noon eh. Gulat na lang kami, para kaming tanga. Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous experience namin. Sabi ko, Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. After that, sila nila nag-usap. Malik kami for the second and last meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung BICAM report, papirmahin na niyo ako. Wala akong magawa, iisa lang ako eh. Lahat sila, yung ibang nandol, pumirma. Kung ginawa ko, nag-walk out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko anong pinagsasaksak nila sa budget. So ito na nga, tumabas nga. Umaga, nagpirma kami sa BICAM report. Nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. But then, again, diretso, ratification, pagkahapon, somewhere, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Kalusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama talaga. Ang daming legislator, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Ang 50, ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend yung budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ko papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough. Nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion uli. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. O yun, nakakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na nandito, dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us,
Also, please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. Tayo mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati, yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one. Pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin. Sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumoto, sabihan natin ating mga kababayan, tagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng ating mga apo. Dahil alam ninyo, sinong magbabayad nitong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinambibigay nilang akap, pinambibigay nilang AX. Sinong magbabayad yan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation. Trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo na ganun kalaki. Basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use, pero iba ibang priority nila Priority nila akap para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon! Sabihin natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung akap, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo dahil pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang bansa. Inutang natin yan. Yung pera na yan. Tanggapin natin kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayong magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para lang tayo para mabili yung ating boto. So yun dapat ang ating pagtutulong-tulungan. Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means. Kung gusto nating magbago, gusto natin ng radical means, gulo, kawawa ang ating bayan. So dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.